So, the most common misconceptions sa aming mga guidance counselor or sa guidance office specifically ay ito yung lugar na pinagdadalhan ng mga pasaway na estudyante. Ito yung lugar na kung saan ay nakakatakot para sa mga estudyante. Hindi mo rin masisisi yung mga estudyante. Bakit? Kasi every time na magkakamali sila, laging sasabihin sa kanila ng mga tao na nasa paligid nila, ipapag-guidance kita. 'Di ba? Parang ganun. Parang ganun yung nagiging interpretation sa guidance office kasi minsan nagiging panakot sa mga estudyante. Yun yung mga misconceptions na kapag pinapunta ka sa guidance office ay ikaw yung estudyante na pasaway. Ikaw yung estudyante na may nagawang mali. Ito yung ilan din, siguro merong ilan na common function ng guidance office. Ito ay yung academic support. Merong mga estudyante na nahihirapan or sometimes nagiging pressure na yung academic study nila, yung status nila academically. So, minsan pressured sila to achieve something. Yung time management din sa academics, yung planning kung paano gagawin yung mga academics nila, yung decisions. So, pwedeng mag-intervene yung guidance office or yung guidance counselor doon sa mga issue regarding dyan, mga academic issues. Pangalawa is yung career issues or career decision making. Yan. So, isa yan sa napakahalagang function din ng guidance counselor na kami yung nagiging focal person na nag-guide doon sa estudyante na nahihirapan mag-decide doon sa career niya. Ang number one na ginagawa namin is mag-administer ng mga test. And after that, diretso doon sa interpretation and diretso na rin doon sa counseling. Kumbaga, test taking muna, interpretation ng result ng test, and yun, counseling kung ano ba yung possible na mga career choices na pwedeng pamilian ng mga bata. So, career decision making, yan yung isa sa napakahalagang function din namin na mga guidance counselor. And siguro yung huli ay yung personal development ng isang estudyante, yung mga behavioral problems. So, pwede diyang pumasok yung guidance counselor na i-motivate yung bata. Very fulfilling na trabaho ng mga guidance counselor, naming mga guidance counselor, na i-guide yung mga estudyante. Although meron kang nagawang mali, it doesn't mean na husgahan ka dahil dun sa nagawa mong mali na yun. Hindi lang yun. Kumbaga, maraming mga issues yung mga estudyante ngayon na hindi na-address on their personal level. So, kapag halimbawa wala silang tamang tao na nakausap regarding dun sa issue na pinagdadaanan nila, regarding dun sa problema na pinagdadaanan nila, it will be hard for them to overcome yung mga certain issues na pinagdadaanan nila. Kaya ang guidance counselor or yung pag-establish ng guidance office ay nakafocus siya madalas doon sa mga teenager. Kasi itong stage na to is very crucial stage ng development natin. Kumbaga, lahat ng mga tao. Kasi dito yung, yung mixed na yung emotions. Although at certain stage ng ating development, nakaka-experience tayo ng stress, ng mga issues, ng mga problema. Teenage ay, very crucial nga in decision making nila. Madalas, nagkakamali yung desisyon. Pero yun nga, kaya yung guidance office, yung guidance counselor ay naandyan para tulungan yung mga estudyante, hindi para parusahan yung mga estudyante na nakakagawa ng mga mali or yung mga nagmi-misbehave. Hindi porke pumunta ka sa guidance ay pasaway ka na estudyante. Kumbaga, alisin natin yung ganong stigma na ang guidance office ay tagaparusa ng mga pasaway na estudyante. Guidance office is the safest
place na pwede mong puntahan kapag estudyante ka. Kumbaga, yan yung pinakapayapang lugar para sa isang estudyante. Dapat ganun yung maging ano. Kumbaga, nagkaroon na kasi ng stigma na pag-guidance, yung guidance office ay nakakatakot. Ayun. So, alisin natin yung ganung stigma. So, yun lang naman siguro yung mga ilan sa ano, kumbaga, yun yung common na misconceptions regarding sa guidance office. So, yun lang. Bye-bye. God bless.